come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun na, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes namin ni Nanay. Katapos ko lang pumaligo kasi tumawag ko si ate na kukunin namin yung result ko ngayon. Ngayon po kasi makukuha yung result. Tapos, mababasa po siya yung sa Nepro. Mababasa po siya yung sa Nepro. Mababasa po yun sa Lunes po. Papabasa po namin sa Nepro. Ayun po, kasamahan ulit kami nila ate kuha ng result mga kabisnes namin naman. Ang hapdi talaga, ang ano ko naman sa paa mga kabisnes, medyo humupa naman na yung ano niya, yung maga, kaya lang, yung sugat, yun yung sobrang talaga as in masakit siya na parang namumula yung gilid. So nilagyan ko siya ng ointment mga ka-business. Nililinis ko siya pagtapos kong maligo, nililinis ko siya tapos nilalagyan ng betadine. Tapos ayan, nilagyan ko siya ng ointment mga ka-business na mas mabilis daw to mong sugat. No? Sabi ko. Ayun, parang tumulog dito sa gilid. Yun yung nito mga ka-business. Ito na lang yung talaga, grabe. Gusto ko na talaga siyang para makakilos din ako. Kasi naaawa ako kay Kuy Kuy mga kabisnes katulad ngayon. Ang dami namin labahin, tampak yung labahin namin. Siyempre si Bay hindi makakilos. Ako hindi rin ako makakilos. So no choice ako mga kabisnes kundi magpa-laundry. Ngayon yung mga iba namin damit kasi nasa taas. Nasa taas kasi siya mga ka-business. Kaya ang nangyari, si Kuy Kuy ang nagbaba ng mga damit namin. Pinahakot ko sa kanya paunti-unti. Naawa ako sa anak ko kasi talagang very, siya sa amin mga ka-business. Napaka-supportive niya talaga na ultimo pagkuha ng tubig, pagkuha ng kanin, siya talaga nag-aano sa akin mga ka-business. Kaya nagpapasalamat talaga ako, napakabait at napakaswerte ko talaga sa pagkakaroon ng isang Kuy Kuy. Although naawa talaga ako sa kanya mga kabisnes, naiiyak na naman ako, pasensya na po. Naawa talaga ako sa anak ko kasi talagang siya yung, talaga mga kabisnes siya yung parang paa namin ni papa niya. Paa, kamay namin ni Bay. Na napakaswerte namin na nagkaroon kami ng anak na si Kuy Kuy. Kaya, yun. Kuy Kuy ang naanuhan talaga. Pag kami pinapakuha kami sa baba, o pag nandito ako sa baba, may pinapakuha ko sa taas. Tinatawagan ko lang naman siya mga kabisnes, tinatawagan ko siya sa cellphone na pakisukuha naman ng ganyan. Hindi naman siya nag-aano mga kabisnes kasi naiintindihan niya yung sitwasyon namin ni papa niya. Hindi naman ang kagandahan sa kanya kasi hindi siya yung bata na magre-reklamo, wala. Hindi naman mga kabisnes kasi sabi ko sa kanya, sorry na kababawi na lang si mama sa'yo pagka okay na ako, makalakad na ako. Ikaw naman ang anak. Kasi si mama ngayon, hirap talagang maglakad. Si papa mo, di naman pwedeng gumalaw-galaw kasi pag magkikilos kasi siya mga ka-business, talagang feeling ko lang may sugat talaga yung niya. Kasi tuwing kumikilos siya, yung kilos na hindi normal, siyempre mabibigla minsan yung katawan, doon yung parang nagkakaroon ng yung ihi niya. Pero so far naman, kanina, kagabi, okay naman, nakaihi naman siya ng normal. Tapos kanina medyo yellowish inihi niya. Hindi ko lang alam kung goods ba yun or what. Ayoko lang din basta yun lang. Yun yung update ko sa kaibay naman. Sa akin ito sobrang maga pa rin naman siya pero di nagaano. Pero tawag dito, yun lang sobrang, alam mo yung pagkagaling siya nakataas mga kabisnes, pag naibaba ko siya, sobrang talaga kirot. Ang kirot-kirot niya mga ka-business. Kaya, ayun, hindi rin kami nakasama kahapon. Hindi naman ni Ma'am, hindi kami nakasama kahapon sa pagpunta. So, kasi hindi kasama kami, kaya lang, naisip din namin na wag na lang kasi baka si Bay, matagtag. Tama naman siya mga ka-business na kasi yun nga, pagka nagagalaw nga siya, talagang nagkakaroon ng pagdugo, diba? So yun, mas mabuti na rin yun ngayon.
gusto ko lang i-ano pala, i-address no. Yung mga nababasa kong komento. Pasensya na po kayo kung nasasagot ko man po kayo kasi ang kailangan ko po kasi ngayon mga ka-business is ano yung pag-i-encourage ba na lumakas man lang yung loob ko kasi talagang sa panahon ngayon yun nga yung nabasa kong komento na ano yung may nabasa akong komento kanina. Yung isa nabasa akong komento, sabi niya, wag daw ako sabi niya, wag mo unahin ang iyak, June. Maraming maiinis sa'yo kung iiyak ka. Wag mo na ipakita sa video mo. Okay lang umiyak kung on the spot, pero kung uupo ka dyan, tapos kunan mo, hindi maganda tingnan sa akin, payo lang naman. Unang-una, Ma'am Hearts, hindi ko inuna yung pag-iyak. Tao ako, Diyos ko, hindi po ako bato. Gusto ko na nga umiyak nung sabi mo nga on the spot. Gusto kong umiyak, kaya nga lang, ayoko nga maipakita kay Bay. Hindi ko lang po alam kung kayo yung nasa sitwasyon ko, kung hindi nyo rin ba kaya, ay kung kakayanin nyo rin ba. Ang hirap ko kayang magpigil. Ang hirap kaya Kaya lang din naman ako umiiyak sa camera. Ang inaano ko, kayo yung viewers, kayo yung napaglalabasan ko ng, alam niyo yun, yung nararamdaman ko. Kasi hindi ko siya kayang ilabas sa harap ni Bay. Hindi ko rin naman gustong tawagan yung ate ko dahil hindi nga nila alam yung nangyari sa amin. Ayokong magsalita mga ka-business. Ayokong sabihin sa ate ko dahil baka maatakihin si Papa. High blood pa naman si Papa, mataas pa naman yung ano niya. So ayokong anuhin si Papa ko na ganun. Ayoko yung may kausap ako na alam niyo yung sa cellphone. Mas gusto kong dito sa harap ng camera ko, dun ko na ilalabas yung damdamin ko kasi at least walang mag-i-interrupt sa akin. As in, yung ba parang kayo yung kaharap ko, nakakaharap ko kayo, nakakausap ko kayo na, kayo yung parang kausap ko pala, kayo yung parang kausap ko, kayo yung paglalabasan ko ng sama ng loob ko, ng lahat. Kilala nyo naman ako, pagka galit ako, nagsasalita ako sa harap ng camera. Pagka ganitong nasasaktan ako, ganitong na emotional ako, dito pa rin sa harap ng camera. Nagpapakatotoo lang po ako, ma'am. Hindi po yun kung ano pa man. Kung maraming maiinis, ba't naman sila maiinis na mas maraming ang nakakaintindi sa akin eh. Mas mabuti na yung iyak ko kasi alam mo sa totoo lang, gusto ko maging prangka sa inyo. Mag-good morning ka muna, Bibi. Good morning po mga kapis, mga kapapi, mga kapis. Go, pwede ka na umakit doon. Tawagan na lang kita mamaya pagka nandito na sila mga kapis. Ha? Love you. Bango naman ang naknak ko. Ayoko lang din kasing mga ka-business. Kaya ako lang naman din talaga nilalabas dito. Mahirap po kasi, ito, magiging honest ako sa inyo. Alam niyo ba kung ano yung naiisip kong gawin? Nakakaisip ako ng masama sa sarili ko. Sa tingin, yun ba parang, alam niyo kasi, ang nai-imagine ko po kasi mga ka-business. Sa totoo lang. Sakali, no? Hindi talaga natin may isang tao lang tayo eh. Ang nasa isip ko iba na mga ka-business. Kaya talagang iniiyak ko talaga, inaano ko talaga na what if, ang daming what if sa utak ko, what if mawala si Bay, hindi ko kaya mga ka-business, hindi ko kakayanin. Kaya talagang iniiyak ko yun. Hindi ko kaya, tapos sabi ko nga, kahapon ang naisa-isip ko, mas mabuti lang ako yung mauna kasi yung asawa ko, hindi ko kakayanin. Hindi ko talaga kaya mga ka-business. Kaya nga iniiyak ko na lang eh. Yun na nga lang yung way ko para mailabas yung damdamin ko. Bakit hindi pa rin maintindihan? Bakit ganun? Meron pa rin po kayong komentong ganyan. Sinasabi niyo po hindi po kayo nang babash sa akin. Okay po, naiintindihan ko po hindi kayo nang babash. At nagpapayo lang kayo. Pero sana po, ilagay niyo rin po yung sarili niyo sa kalagayan ko.
What if kayo po yung nasa kalagayan ko? What if kayo po yung asawa niyo po yung ganon, yung hindi mo alam kung ano yung nangyayari, kung ano yung resulta. What if, di ba, ang daming what if sa utak ko, kasi sa utak mo rin, pag ikaw yung nasa kalagayan ko, ikaw yung nasa sitwasyon ko. Yun lang naman yung sa akin. Tapos, sabi nyo nga po, ma'am, komento nyo rin po na huwag ko nang ituloy yung kaso kasi malaking gastos, abala. Andun naman po tayo sa ganun eh. Andun naman po tayo sa katotohanan na ganun talaga. Kaya lang po, what if din po ganitong nangyari? Nagkabaliktad yung sitwasyon namin nung nakabanggaan namin. Yung asawa niya yung grabe, yung asawa niya yung nasa kalagayan ni Bay, tapos siya yung nasa kalagayan ko. Sa tingin niyo po ba, hindi nila kami gigipitin? Sa ugali pa lang nung babae, ako naawa pa ako, naawa naman talaga ako dun sa driver. Kasi kahit sila Paps nga sabi nga ni Paps, nakakaawa. So naaawa kami, kaya lang aanhin mo yung awa mo, sila mismo. Hindi nga sila naawa sa amin eh. Naawa ba sila sa asawa ko? Naawa ba sila sa kalagayan ng Nibay? Iniwan kami sa ospital. Yung asawa ko umiihi ng dugo. Hindi na halos makahinga sa sobrang sakit. Na halos mahimatay na sa sobrang sakit ng tagiliran niya. Tapos sasabihin nyo lang po, aksaya sa oras, magastos. Oo, andun tayo. Pero kung kami yung nagkabaliktad ng sitwasyon, panigurado ako, ilalaban din nila yan. At saka gigipitin nila kami na maglabas talaga kami ng pera. Yun at yun ang mangyayari dyan. Lalo na sa ugali pa lang ng babae, hindi malabong mangyari yun. Yun naman yung gusto kong i-ano sa inyo, ma'am. Hindi ko naman po kayo hinuhusgahan or what. Pero sana, bago po kayo kasi magsalita, ang ingay ng ano, bago po kasi kayo magsalita na ganyan po, naiintindihan ko naman din po yung damdamin nyo kasi sabi mo ako, matagal na po kayong viewers ng ka-business at nanonood talaga kayo. Sana po, intindihin nyo rin po yung damdamin ko. Kung umiyak man ako, nagpapakatotoo lang po. Kung umiyak man ako, yun ay paglalabas lang ng damdamin kawawa. Ano talaga ang aking anak siya talaga ang naano sa lahat. Kumakain ka ba noon? Ha? Saan yung mga hostel? Wala na. Bus na? Hindi ko alam eh. Ito? Ito ba yung mga hostel? Hindi. Hindi alam ko. Yung prutas, bibi, mangustin. Yun, sana maintindihan niyo po yun mga ka-business namin mula lahat. Hindi ko po... Bus na yan, ma? Hindi ko... Papa kasi gusto eh. Meron ba dyan? Wait, tingnan mo nga, wait lang. Hindi niyo po talaga maiintindihan po yung nararamdaman ko unless kayo po yung nasa lugar ko. Ang hirap-hirap po kasi talagang magdesisyon. Tapos may nabasa pa akong komento na imbis daw umiyak ako. Isipin ko na lang daw kung ano yung dapat kong gawin. Alam niyo po, kung kayo po talaga, sa totoo lang, kung kayo yung nasa sitwasyon ko, hindi po kayo makakapag-isip agad. Talagang mabablanko yung utak niyo. Yun po yung totoo. Talagang kahapon, blanko talaga yung utak ko. Pinipilit ko lang sa harap nila ating umiti. Pinipilit ko lang sa harap ng mga nakakaharap ko na okay. Pero deep inside, mga ka-business, durog na durog ako. Na gusto ko na lang, alam niyo yung pag natulog ako, okay na lahat. Yun yung sa isip ko talaga, iba talaga na sa utak ko kahapon. Mas naisip ko pang, hindi ko kaya kasi na mawala si Bay. Yun yung totoo. Kasi dati nga nung naghiwalay kami, dati, no? Tapos, sa pagkahiwalay namin kasi kahit naghiwalay kami noon doon sa probinsya, nagkikita pa kami. Pero nung nagdesisyon siya na pumunta dito sa Maynila, ako nga na unang tumawag tinawagan ko siya, nagipagbalikan ako, pero huli ng lahat kasi may ano na siya noon eh, may ticket na nga siya papunta rito. Masarap ba ito, ma? Ano mo kay Papa? May ticket na siya noon eh, so wala na kaming choice.
Pero iyak ako ng iyak mo kasi sa isip ko palang hindi ko na siya makikita. Hindi ako sanay. Hindi ako sanay talaga mga ka-business na isang araw mawala siya sa paningin ko. Hindi ko siya kasama. Alam niyo yung ganun mga ka-business. Kaya sana maintindihan niyo yung damdamin ko. Pinipilit ko naman magpakatatag. Pinipilit ko naman po maging malakas. Kaya lang, tao din po kasi ako. Talagang andun ako sa punto kahapon na gusto ko lang umiyak. Maghapon talaga ako umiyak hapon mga ka-business. Maghapon akong umiyak. Nayaan na lang ako ni Bay na matulog. Inano ko na lang na tas nagsalamin ako para hindi niya makita na yung mata ko. Kasi di ba doon ako sa kwarto is andito si Bay sa baba kumakain. Talagang grabe ang kirot. Talagang inaano ko yung sarili ko mga ka-business na sarili lang mga kasi sa anuhan ko lang. Kasi tumutulo yung niya. Yan. Pinipilit ko lang po yung sarili ko kahapon na maging okay. Kahit sobrang hirap. Tapos nung nag-usap kami nung gabi, niyakap-yakap ko lang talaga si Bay. Sabi ko sa kanya pa, yun, sa mga nagsasabi na itigil yung Cobra, yes po. Simula po nung madisgrasya kami, hindi na po nag-inom ng Cobra si Bay, no? At inaano ko siya mga ka-business, kinakausap ko siya ng maayos na, ayun nga, yung sa Cobra, yung sa pagsisigarilyo. Yung sa sigarilyo kasi mga ka-business, talagang mahirap siyang itigil, no? Cobra hindi naman na siya nag-iinom. Ngayon, yung sa sigarilyo, huwag nyo lang po siyang madaliin dahil inaano ko naman po siya kinukontrol ko naman yung pagsisigarilyo niya. At least, 1 o 2 stick na lang sa isang araw. Parang okay na yun. Compare naman sa kasi hindi rin po madali na kung diretso po siyang hihinto sa ganyang bisyo niya. Yung katawan naman niya, at saka yan, uubuhin niya ng uubuhin. Yun po talaga ang Huwag kayo mag-alala pa, unti-unti naman, tatanggalin niya po yung paninigarilyo. Dahil sabi ko nga, pinabasa ko sa kanya, tingnan mo pa, pagsisigarilyo ay isa rin sa dahilan ng pagkakaroon ng chronic kidney disease, CKD. CKM, ano ba yan? CKD. Hindi ko maano talaga mapigil, Bisaya man ba? So yun, gusto ko lang yan sa inyo. Huwag nyo na po siyang madaliin, pero in process naman po, yung paunti-unti niyang pagtigil sa paninigarilyo. Yun. Tapos, isa pa, may komento rito. Ano ko naman sanang pansinin, kaya lang talagang kapansin-pansin kasi. At saka, kasi, alam niyo yun, ang kailangan namin, yung suporta, at saka, alam niyo yung, mga ka-business, alam niyo yung, kailangan ko yung pampalakas ng loob. Which is yun naman ang nababasa ko. Nababasa ko naman siya, mga ka-business, sa at may mga nagme-message sa akin, sobrang natatouch naman ako sa mga nagme-message sa akin, no? Sobrang naman ako. Dito ako talaga na alam niyo kanina na medyo okay din pakiramdam ko na ko na. Tapos may magko-comment, sabi niya, si Estelita Dumawal, ilalagay ko po yung comment niya dyan. Sabi niya, una sa lahat, di nyo pala kayang maghulog ng motor. Sana di kayo kumuha. Ngayon, umaasa lang pala kayo sa sponsor ang panghulog nyo sa motor. Nakakahiya kayo. Nawindang ako. Sabi ko, what? Viewer ka ba talaga namin? Or sadyang, ka lang? Alam mo yung sadyang papansin lang, di ba? Unang-una, kaya ako pinayagan si Bay na kumuha ng motor dahil nga nalipat kami rito sa Falcon. Wala kaming binabayarang upa. So, imbis na yung pang-upa namin ng bahay,
Dati, kaya umuupa nga kami, sabi ko nga, ilalaan mo yung pang-upa mo sa pambabayad mo ng motor. So, bali yung pang-upa namin dati, yun yung pinambabayad namin ngayon ng motor. Pangalawa, kaya namin magbayad ng motor. Wala naman akong sinasabi na hindi namin kayang mag-monthly ng motor. May sinabi ba akong ganun? Wala naman akong sinabi na hindi namin kayang mag-monthly ng motor. Ang tinutukoy ko lang, kung may sobra-sobra kami ngayong buwan, is gagawin ko ng 2 months. Ang bayarin ko para pagka next month, alam niyo yung mas makakalesen ako mga kabisnes at saka higit sa lahat, at least advance akong mag-payment. Which is kasi next month talagang inaamin ko sa inyo mga kabisnes, sobrang baba talaga ng revenue namin. At panigurado ako, saktuhan lang talaga yun sa panggastos namin next month. Kasi talagang kung mapapansin nyo naman, mababa naman talaga yung views. So, ang mangyayari, yung bayarin namin next month is yung sasahurin namin, saktuhan lang pangbayad ng motor, pangbayad namin ng bills, at kung ano-ano pa, pagkain, ganun, yun yung matitira, ayun yung magiging sahod namin next month. So, ang sabi ko nga kay Bay, kung may sobra-sobra tayo ngayong buwan pa, magbayad na tayo ng 2 months. Wala akong sinabing hindi namin kayang magbayad ng buwan. Bonus na lang po katulad nila Ma'am Eleanor, Ma'am HK, na nagbibigay ng dagdag namin ng pambayad ng motor. Bonus na po yun. Honestly, bonus na po yung binibigay po nila. Na kasi talagang nalilesen din yung namin at nakakapag-ipon po ako. May ipon po. Honestly, may ipon naman po. Yung savings po kasi na yun, mga ka-business. Marami Kala ko ba may savings? Meron naman po. Pero hindi po kasi sasapat. Kaka-start pa lang po kasi namin. Ito, honestly, kaka-start pa lang po namin mag-savings. Hindi pa po ganun kalaki yung savings namin. No? Sa kaalaman ng din ng lahat. Hindi pa po ganun kalaki talaga yung savings namin. May savings ako, may akong alakad sa taas. Meron din po kay ate. Pero hindi pa po sasapat yun. Kaya ang ginagawa ko, monthly lang, nagbibigay ako kung magkano yung, alam kong sobra-sobra sa amin. Yun yung si savings ko, tapos naglalagay ako sa alakansya namin ng tagpa 500. Tagpa 500 kami ni Bay. Tapos minsan pagka may mga sponsors na naglalagay rin ako. Ko rin, luhulugo rin sa alakansya ni Kuy Kuy. Yun, doon ko nilalagay. So, huwag niyo po sanang masamain mga ka-business. No? Tapos ito, sabi niya, umaasa lang daw kami sa sponsor, nakakahiya. Honestly, hindi ko po ginustong magkaroon ng sponsor sa ganitong paraan. Yung magkasakit kami, madisgrasya kami, hindi po. Kahit wala kaming sponsor, okay lang po yun. As long as okay si Bay, okay ako. Yun yung mas priority ko. Hindi ko priority na. Yung sponsor talaga, honestly, bonus po yun at sobrang nagpapasalamat po ako tuwing may nagpapaabot sa amin ng pagmamahal. Malaking tulong po yun. Malaking tulong po yun sa amin talaga. Honestly, ko naman po pinagkakailain na malaking tulong sa amin tuwing nakakatanggap kami ng sponsor. Pero yung sabihan mo naman kami na nakakahiya, na umaasa kami, hindi ko po iniaasa yung pambayad namin ng motor sa sponsor. Nagsusumikap kami, nagpa-vlog kami man, araw-araw, wala kaming palantos sa pag-upload. Dahil nga, wait lang po. Wala kaming paltos sa pag-upload dahil nga ang iniisip na namin, makahabol kami sa mga bayarin namin. Pinagsisikapan namin yun, pinagsisikapan ko na araw-araw may upload. Ayun, dun sa nagsabi noon, ipapatch ko siya mga ka-business ha, pasensya na. Katapos ko lang kasi kumain mga ka-business. Yun. Kaya dun sa nagsasabi ng gano'n na nakakahiya, sa totoo lang, mas nakakahiya po ang ugali niyo. Mas nakakahiya po yung ganyang klase ng mindset ng tao.
mas nakakahiya po kayo. Kinakahiya ko po kayo. Kasi kung makapagsalita ka, parang alam mo, parang ano, di ba? Anyways, opinion mo naman yan, kaya lang, ilugar mo rin. Huwag masyadong huwag masyadong, kasi ikaw rin lang naman ang nagbumukhang iti-iti sa sa komento mo. Kasi alam ng mga viewers na kami nagbabayad ng monthly bonus pag nagbibigay si Ma'am Eleanor. Hindi pala siya si Ma'am Eleanor. Ma'am Eleanor. Ayun, salamat po Ma'am Eleanor sa pagko-correct sa amin. Sa pangalan niyo po. Salamat po talaga ng marami. Sa pagmamahal niyo po sa amin. Yun, kay Ninang, Marlene, thank you so much po sa pagmamahal. Ayun, salamat talaga Ninang mula nung kinasal kami ni Bay hanggang ngayon. Andyan kayo sumusuporta sa amin. Andyan kayo para magpaabot ng pagmamahal. Maraming salamat talaga Ninang. Ayun. Tsaka, syempre, kay Ma'am Miles. Ayun. Kay Ma'am Miles, salamat talaga sa message mo rin, sa pagpapalakas ng loob ko. Ayun, salamat talaga ng marami. Ayun. At saka, doon naman sa nagsasabi na, dapat nga daw nakaipon kami, kaso daw pinangbibili daw namin ng damit, ng gamit. Pasintabi po, ma'am. Yun ang una, kaya po dumami yung mga damit namin dahil po yan sa mga pinamimigay sa amin. Hindi niyo po ba nakikita, kahit balikan niyo pa po yung mga vlogs namin, ilang taon na itong damit na to sa akin. Sobrang tagal na po nito. Hindi po ako, ito, yung jacket na to, ukay-ukay to. Binigay ng kaibigan ko sa akin. Ilang taon na to sa akin, mga kabisnes. Sa probinsya pa lang ako. Hindi pa nag-vlogs. Hindi pa nakuha ni Kuya kabisnes si Bay. Yung jacket na to. Ilang taon na to sa akin. Maalaga po ako sa damit. Bumibili po ako ng damit pagka kailangan katulad ng may activity kami sa church. Bumili ako ng damit. Kasi once in a year lang po yun eh. Alam po yan ng mga kapanampalataya ko po. Alam po nila yan. Once in a year lang po kasi mangyari yan. Kaya talagang pinaghahandaan namin lahat. Bumibili po talaga ako. Ganun. Tapos, regarding po sa gamit, hindi po kami laging bumibili ng gamit except na sa hanger kasi talagang kailangan namin ng hanger, mga ganun. Langgana, baso, kutsara yun. Pero hindi naman all the time bumibili kami ng ganun. Katulad niyan, nung nakaraan, bumili kami ng lagayan ng tubig. Dahil kailangan namin para sa ref. Diba? Itong binili namin ng mga burner, lagayan ng burner, ano pa ba? Ano namin sa kama. Hindi naman po sa amin yun eh. Sponsor naman po yun eh. Hindi naman po yun galing sa pera namin. Bite ni Kuy Kuy. Hindi po. Malabo po sa sabaw ng musik yun eh. Hindi naman namin kaya pong bumili ng ganyan eh. Although kaya naman pala, pero wala pa sa isip kong bumili ng ganun. Kaya lang, may mga nagmagandang loob, mga nagmamahal sa amin na ayun, pinaabutan kami ng pagmamahal. Hindi naman po yun sa amin, ma'am. Hindi po namin pera yun para sabihin niyo kung hindi kami nakakaipon tapos ganyan, diba? Wala pong ganun. Sana magkaintindihan. At least po dito sa ganitong klase ng vlog, mga kabisnes. Nagkakaintindihan po. Grabe talaga ang ang sakit talaga. Ang kirot ng mga kabisnes. Uminom na po ako ng amoxicillin at saka mefenamic. Kasi talagang sobrang kirot niya. Alam niyo yung sugat siya ganyan. Tapos nagpupula po yung side niya. Hindi ko po kasi pwede maipakita sa camera eh. Pumupula po yung niya. Ito na lang po yung sakit. Ay, nahirapan akong maglakad. Pero aside yung mga kabisnes, okay naman yung maga. Yan ako lang, yakit. Yan ako. Okay naman siya. Yun. So, salamat po mga
ka-business, sa mga nakakaintindi at patuloy pong nananalangin para kay Bay Papaya. Ayun. Salamat po mga ka-business. At Ma'am Rowena, ayun kay Ma'am Rowena, salamat din po sa inyong pinag-aabot na pagmamahal. Ayun kay Tita Ann Pinheiro, ayun, salamat Tita Ann. Yung pera talagang, ay yung pinadala mo rin is, nagamit namin kasi pinambibili ng ano yun, pinambili niya ng tawag dito. Pinabili niya ng prutas. More on fruit siya ngayon mga ka-business. So, alis kami, bibili kami ng ano, pakwan. Goods daw yung pakwan sa may kidney. Goods ang pakwan sa may kidney mga ka-business. At saka ano, natawag rito, buko. Goods din siya sa may kidney. So, yun yung ano namin mga ka-business na tuwing umaga, yun yung iinumin niya. Tapos, iinom din siya kakain din siya ng pakwan. Yun. Yun siguro yung magiging ano namin mga ka-business. Kaya, yung mga pinagkaloob niyo pong pagmamahal, sobra man po siya. Yung mga umabol, katulad ni Ma'am Miles kahapon. Talagang magagamit po namin yan. Lalo na pag napatingnan sa Nepro si Bay at malaman namin kung ano yung mga kailangan gawin para sa kanya. Ayun, so hindi ko na masyado rin babain itong vlog na to mga ka-business. Again, salamat po sa inyo lahat sa mga prayers niyo po at syempre sa Panginoon Diyos unang-una, nasa Diyos ang kapurihan at nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon Diyos at least yung utak ko kahit naging ganun yung isipin ko, yung mga naiisip ko masama, basta naging ibabaw pa rin sa akin yung pananampalataya mga ka-business na lahat ng ito parang blessing in disguise din yung nangyari kay Bay sa aming dalawang mag-asawa dahil mas yun yung good side. Maaagapan namin kung ano yung dapat agapan. And hindi man ganun ka mga ka-business sa ganitong paraan. Pero nagpapasalamat talaga ako. Ito yung gustong iparating sa amin ng Ama. Yun. So, salamat ng marami. Yun. At syempre, sa ka-business family, dahil hindi talaga nila kami iniwan. Lagi yan si ate nangangamusta mga ka-business. Magchat-chat yan, kaya kanina tumawag yun kanina para mangamusta. At yun nga, sabi niya, lalaanan kami kasi kukunin namin yung resulta ng kanyang test kahapon, yung CT scan. At ayun, God bless po. At kita-kits po sa vlog po ng ka-business official. We love you all po mga ka-business. Support po natin unang-una ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, Mrs. KB official. Famous po daw official. Syempre po, channel po ng mga ka-goals, mga ka-business. Please po, supportahan natin. At salamat po sa lahat ng viewers, sa viewers, subscribers na nag-pray. Laging nanonood ako yung mga videos, hindi nag-skip ng ads. At higit sa lahat, naiintindihan ako. Naiintindihan yung nararamdaman ko at naming mag-asawa. Salamat po ng marami. At sa lahat din po ng mga sponsors namin, hindi ko po kayo maisa-isa, pero maraming salamat. Siksik, liglig, umaapaw ang babalik pong blessing sa inyo, lalo na po, at tumutulong po kayo sa mga katulad namin na nangangailangan. Higit sa lahat, sinishare niyo yung blessings niyo sa amin. So yun, God bless po sa ating lahat mga ka-business. Basta girabanat ng tayo palagi. We love you all po mga ka-business. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No